Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 15, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. 33 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads na aprobahan sa BICAM ng 2026 National Budget. Embahada ng Pilipinas sa Portugal, wala pang natatanggap na impormasyon ukol kay dating Congressman Zaldico. Vice President Sara Duterte, tinawag na bagong fishing expedition ang isinampang plunder at graft case laban sa kanya. Halos 1 milyong mga Pilipino na kinabang sa benteng bigas ng pamahalaan ayon sa DA. 3 Pilipinong mangingisda, sugatan, makaraang bombahin ang tubig ng China habang naglalayag sa Escoda Shoal. Sa atin namang Metro News, Chinese national na umunoy kinidnap, nasagip ng mga otoridad sa Parañaque City. Sa ating Science and Technology News, pinakamatandang ebidensya ng paggawa ng apoy ng mga sinaunang tao na diskubre sa England. Sa atin namang lifestyle news, isang intersection sa New York City ipinangalan kay Jose Rizal. Sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK Singles Chart ang Yuletide song na ito na inawit ng ilang malalaking pangalan sa industriya gaya ni na George Michael, Phil Collins at Bono. Ano ang kantang ito? Alamin! Balitang kakaiba naman, isang babae sa Austria nagpapakilalang shaman at pinapaniwala ang kanyang mga biktima na may sumpa ang kanilang mga alahas. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kapasok lang na balita mga kanyusik, biyahe po ng LRT-1 mula Dr. Santos hanggang Redemptorist Asiana Station nagkaaberya ngayong umaga ng Lunes. At isang aksidente ang naganap ngayong umaga po sa Commonwealth Don Antonio westbound, sangkot ang kotse at SUV. 774 Balita Ngayon. Samantala, may aasahan ang mga motorista na bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga industriya ng langis na kasaad na posibleng matapyasan ng hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang kada litro naman ng diesel ay maaaring mabawasan ng hanggang 60 centavos kada litro. Habang posibleng may rollback na hanggang 65 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ay bunsod ng magandang resulta ng peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine. 774 Balita Ngayon. Inaprobahan ng Senado at Kamara ang 33 billion pesos na pondo para sa Farm to Market Road o FMR project sa Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 National Budget. Ang desisyon na ito ay tugma sa una ng isinusulong ng Kongreso na 32 billion pesos na pondo para sa FMR na may probisyon na ang pagpapatupad nito ay pamumunuan ng Department of Agriculture DA at hindi ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bago ito inabot ng 2 oras ang pagtalakay sa usapin, makaraang magpahayag ng kanilang pangamba ang ilang senador kabilang sina Senators Pia Cayetano, Lauren Ligarda at Amy Marcos ukol sa accountability at posibleng overpricing. Gayon din sa pagbabago sa ahensya nga hawak sa implementasyon nito. Inihag din ni Senator Amy na baka mauwi lang sa Farm to
pocket. Farm to pocket ang mga farm to market roads. Bunsod nito, bumuo si Senator Francis Pangilinan, in charge sa budget ng Department of Agriculture ng safeguards gaya ng transparency portal para ma-address sa naturang mga concern. Matapos naman maaprobahang budget or ang budget, nangako si Cayetano na mahigpit na babantayan at higit pang susuriin ang pagpapatupad ng mga proyekto ng farm to market roads. Habang iginiit naman ni Senator Ligarda na ang paglalaan ng mga FMR ay dapat ibatay sa aktual na pangangailangan at hindi ayon sa bawat distrito ng Kongreso. Senator Ping Lacson, hindi lalagda sa BICAM report ng 2026 budget kapag hindi maiwasto ang ilang probisyon sa pambansang pondo. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Conde Batak. Nagbanta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi siya lalagda sa raratipikahang Bicameral Conference Committee report ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ito ang balak ni Lacson kapag hindi na itama mga probisyong nagbibigay ng malaking dagdag na pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP at ang paglalaan ng bilyong-bilyong piso para sa mga posibleng kadudadudang farm-to-market roads. Sa BICAM ay itinaas sa 51 billion pesos ang budget ng MyFIP sa 2026 at 33 billion pesos para sa farm-to-market roads. Ay kay Lacson, hindi siya pipirma sa pagratipika ng BICAM report kung hindi may wawasto ang MyFIP na hindi naman compliant sa Universal Healthcare Act at hindi siya papayag na i-associate o idawit ang kanyang sarili sa paggasto sa hindi planado at hindi sinuring farm-to-market roads. Tinukoy na senador ng MyFIP ay matagal ng lantad sa political patronage dahil pinahintulutan dito ang mga opisyal ng gobyerno na mag-issue ng guarantee letters para sa mga may hirap na pasyente. Tinukoy ni Lacson na lantad sa political patronage ang MyFIP dahil ito ang ginagarantiya ng mga guarantee letters na kaakibat nito at hindi naman talaga ang pangangailangang pangkalusugan ng mga may hirap na Pilipino. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Philippine Embassy sa Portugal ukol sa kinaroroonan ni dating Congressman Saldico. Ito ay sa kabila na naging pahayag ni DILG Secretary John B. Cremulya na may Portuguese passport si Ko at pinaniniwala ang kasalukuyang naninirahan sa Portugal. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa DFA spokesperson Angelica Escalona, wala pang naibibigay sa kanila na report ang Embahada ng Pilipinas. Sinabi rin ni Escalona na hindi rin makukumpirma ng DFA kung totoo ngang may Portuguese passport si Ko dahil hindi lahat ng mga Pilipino ay na nakakakuha ng foreign citizenship at foreign passport ay nagre-report sa DFA. Una na ring inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinansela na ang passport ni Ko. Noong Martes, idineklara naman ng Sandigan Bayan si Ko bilang fugitive from justice kasama ang 3 opisyal ng SunWest Corporation kaugnay ng flood control scam. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, itinuturing ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition ang isinampang mga kaso laban sa kanya na aniya ay ginagawa para pagtakpan ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan. Sa kanyang Facebook account, hinimok ni VP Sara ang taong bayan na maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga paninira. Sinabi pa ng pangalawang Pangulo na ang mga isinampang kaso laban sa kanya ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi layong pagtakpan ang mga nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang napapanagot. Noong Biyernes, sinampahan si VP Sara ng mga kasong plunder, paglabag sa Republic Act No. 3019 o 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, bribery, betrayal of public trust at culpable violation of the 1987 Constitution. Kabilang sa mga nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman ay sina dating Finance Undersecretary Shelo Magno, 2025 Ramon Magsaysay Awardee Father Flavi Villanueva, Father Robert Reyes at dating Peace Advisor na si Teresita Deles. Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte dapat magpaliwanag naman sa mga pagbisita niya ng 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa. Ayon sa Malacanang, Chanela Salazar sa detalye.
Dapat magpaliwanag ni Vice President Sara Duterte sa publiko tungkol sa aligasyong bumibisita siya ng 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa para pigilan ang isang detainee na magsiwala tungkol sa sinasabing koneksyon ng kanyang pamilya sa mga drug lord at pogo operator. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakaabot na sa Malacanang ang impormasyon hinggil sa payag ng detainee na si Ramil Madriaga na siya umanong binibisita ng pangalawang Pangulo. Sinabi niya ni Madriaga na nagsilbi siyang bagman ni VP Sara at itinuro ang ilang pogo operator at drug lord bilang mga financier sa kampanya ng Vice Presidente noong halalan. Gayunpaman, hindi pa raw makukumpirma ng palasyo kung totoong nagpupunta si Duterte sa naturang pasilidad. Hihingi pa umano sila ng opisyal na verifikasyon mula sa DILG. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, ang mga aligasyon ni Ramil Lagonoy Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte pinapaimbestigahan sa Kamara. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Iginiit ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante sa Ombudsman at sa akmang komite sa Kamara na imbestigahan ang mga seryosong aligasyon ni Ramil Lagunay Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ito ni Abante makaraang isiwalat ni Madriaga na ang kampanya umano ni VP Sara para sa 2022 elections ay tinustusan ng salapi mula sa Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO at mga drug dealers. Ayon kay Abante, seryoso ang mga akusasyon ni Madriaga laban kay VP Sara at nakadetalye pa sa isang sinumpaang salaysay. Katwiran ni Abante ang pagtanggap ng campaign contributions mula sa POGO at drug dealers ay hindi lamang iligal, kundi may implikasyon din sa ating pambansang seguridad dahil konektado ang POGO sa China. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Aabot sa halos 1 milyong Pilipino ang nakinabang sa programang 20 Bigas Meron Na ng pamahalaan sa loob ng 7 buwan. Ayon sa Department of Agriculture, nasa mahigit 900,000 na mga benepisyaryo ang nakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula ng ilunsadang programa noong May 13, 2025 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na patuloy pang palalawakin ang programa upang mas marami pang pamilyang Pilipino ang makinabang. Plano naman ng DA na i-modernize ang registration system ng programa upang masiguro na tamang tao na pupunta ang murang bigas. Target naman ng DA na umabot sa 15 milyong kabahayan ang makikinabang sa programa pagsapit ng 2026. Samantala, PNP handa na sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Detalye po ihahatid ni Angel Garcia. Inamin ng Philippine National Police na hanggang sa ngayon ay wala Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa maayos naman ang kalagayan ng mga mangingisdang Pilipino na sakay ng 20 fishing boats na binomba ng tubig ng China sa West Philippine Sea. Mababatid na iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG na nagsagawa ng mapanganib na pang-maniobra at binomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang mga bangkang lulan ang mga Pilipinong mangingisda sa Escoda Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May mga Chinese personnel din na nasa inflatable boat ang sinadyang putulin ang anchor lines ng ilang bangka na naglagay sa panganib ng buhay ng mga sakay nito. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, 3 mangingisdang Pinoy ang nasugatan sa insidente habang 2 bangka naman ang nasira dahil sa malakas na pressure ng tubig mula sa water cannon ng China. Patuloy pa rin naman anyang nakakapangisda sa Escoda Shoal ang mga Pilipinong mangingisda kasama ang PCG vessel upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Inclusive Education Program sa 2026 isinusulong ng DepEd. Yan po ang report ni Gina Mape.
Isinusulong ng Department of Education ang mas malawak, malinaw at strategic na budget push para sa 2026 upang palakasin ang inclusive education programs at mas mapalawak ang access sa pag-aaral sa buong bansa. Sinasaklaw ng naturang programa ang lahat ng mga mag-aaral kasama ang mga nagtataglay ng disabilities, ang mga IP community o indigenous people, mga out-of-school youth at iba pang sektor na matagal nang nahaharap sa balakid sa edukasyon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, malaking bahagi ng panukalang 2026 budget ay nakalaan para patibayin ang mga programang sumusuporta sa milyon-milyong mag-aaral mula sa iba't ibang marginalized groups. Sa 2026 budget ng DepEd, kasama niya sa pinaglaanan ng pondo o 1.04 billion pesos ang special needs education para sa learners with special needs, 897 million pesos para sa alternative learning system, 521.62 million para palakasin ang madrasa education program para sa Muslim learners, 154 million para sa IP o Indigenous Peoples Education Program o IPED na magbibigay sa bisyo sa tinatayang 482,000 plus na iPad learners. Ang naturang programa anya ay alinsunod sa direksyon ng Bagong Pilipinas ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinapamunuan ni Secretary Angara na nagbibigay ng mas patas at makabuluhang oportunidad para sa lahat ng mag-aaral sa bansa. Ako si Gina Mapel ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, balikan natin yung report ni Angel Garcia. PNP handa na sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Detalye po hatid sa atin ni Angel Garcia. Angel. Isinailalim na ng Philippine National Police sa heightened alert ang lahat ng police units sa buong bansa bilang paghahanda sa Simbang Gabi. Sa ilalim ng programang Ligtas Paskuhan 2025, mahigit sa 70,000 na mga pulis ay de-deploy ng PNP sa mga pangunahing simbahan at iba pang matataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga debotong magsisimba. Bilang bahagi ng seguridad, inatasan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police commanders at tiyakin ang mahigpit na seguridad sa mga simbahan. Papaigtingin din ng PNP ang foot patrol, checkpoint at mobile patrol unit sa paligid ng mga simbahan. Palalakasin din ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at pamunuan ng simbahan para sa maayos na crowd management at agarang pagtugon sa anumang emergency. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nasagip ng mga otoridad ang isang 26 anyos na Chinese national na umunay kinidnap sa Parañaque City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad silang nagkasan ng rescue operation makaraang makatanggap na report sa PNP Hotline Facebook page. Natagpuan ng biktima sa isang condominium unit sa barangay Dongalo kasama ang 4 na lalaki at isang babaeng dayuhan na itinuturing na mga suspect. Batay sa inisyal na investigasyon, noon pang December 9, ikinulong ang biktima at inihingian ng 1 million pesos ang kanyang pamilya kapalit ng kanyang paglaya. Ayon sa biktima, 500,000 pesos nang naibigay sa mga suspect. Hawak na ng mga otoridad ang mga suspect para sa karampatang investigasyon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 10 centavos. Nasa 69 pesos and 37 naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 13 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15.75, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658,
na binola kagabi December 14, 49, 43, 14, 6, 18 at 19. May papremyo naman ito na 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 42, 43, 37, 9, 45 at 36, kung saan naabot sa 51,519,188 pesos and 20 centavos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola. Tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, pinakamatandang ebidensya ng paggawa ng apoy ng mga sinaunang tao na diskubre sa England. Detalye ahatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Natuklasan ng mga siyentipiko ang pinakalumang ebidensya ng paggawa ng apoy ng mga prehistoric human sa English continent Seahawk na tila ginawa ng mga Neanderthal mga 415,000 taon na nakalilipas. Sa isang lumang clay pit malapit sa isang watering hole sa nayo ng Burnham, kung saan nagkampo ang mga sinaunang tao, natagpuan ng mga researcher ang isang patch ng pinainit na clay, ilang mga palakol na heat-shattered flint hand at 2 piraso ng iron pyrite na kinilala nila bilang isang paulit-ulit na ginagamit na campfire. Hanggang ngayon, ang pinakaunang kilalang ebidensya ng paggawa ng apoy ay natagpuan mga 50,000 taon na nakalilipas sa isang lugar sa Hilagang France na iniuugnay rin sa mga Neanderthal. Naniniwala ang mga mananaliksik na mga Neanderthal ang ating malapit na evolutionary cousins ay ang mga gumagawa ng apoy na isa pang katibayan na nagpapakita ng katalinuhan ng mga sinaunang tao na matagal nang sinisiraan sa popular na kultura. Ang kontroladong paggamit ng apoy ay isang mahalagang kaganapan para sa human evolutionary lineage, hindi lamang para sa pagluluto at pagbibigay ng proteksyon mula sa mga predator, kundi maging sa pagbibigay ng init na nagbibigay daan sa mga hunter-gatherer para makasurvive sa mga lugar na may mas malamig na kapaligiran. Ang apoy ay maaaring nag-ambag din sa social evolution, kung saan nagbibigay ng oportunidad ito sa mga sinaunang tao na magtipon at makihalubilo na posibleng pinagmula ng pagbabahagi ng mga kwento at pagbuo ng mga sistema ng wika at paniniwala. Ang mga mananaliksik ay gumugol ng 4 na taon sa pagsasagawa ng mga test upang ipakita na ang katibayan mula sa Burnham ay sadyang ginawang apoy, kung saan kabilang dito ang geochemical testing na nagsiwalat na mayroong temperatura na higit sa 700 degrees Celsius na may paulit-ulit na paggamit ng apoy sa parehong lokasyon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW-4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang intersection sa New York City ipinangalan kay Jose Rizal. Dali po ihatid ni Mika Fajardo. Ipinangalan sa national hero ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal ang isang intersection sa Woodside, Queens, New York bilang pagkilala sa kanyang makabuluhang impluensya sa mga Pilipino at Filipino-American community sa lugar kung saan nakatira ang malaking populasyon ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng inisyatiba ni Steven Raga, ang unang Filipino-American na nahalal sa New York State Assembly, isinulong ni New York City Council member Julie Won ang co-naming ni Dr. Jose Rizal sa intersection ng Woodside Avenue at 58th Street sa Queens, ang pinakamalaking borough ng New York City. Ayon kay Won, ang co-naming ay sumasalamin sa lumalaking presensya ng mga Pilipino sa distrito at sa pagkakakilanlan ng Woodside bilang isang komunidad na hinubog ng mga imigrante. Dinaluhan ng kaganapan ni Philippine Consul General Senen Mangalile, mga miyembro ng Knights of Rizal at mga lokal na residente na nagtipon upang ipagdiwang ang pagkilala sa isang personalidad na lubos na iginagalang ng mga henerasyon ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Noong May 1888, bumisita si Rizal sa New York kung saan siya ay nanatili sa makasaysayang Fifth Avenue Hotel sa Manhattan. Ang Woodside ay tahanan din ng Little Manila na isang makulay na Filipino enclave na kilala sa mga Filipino restaurant, grocery store at community space. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW-4 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa UK Singles Chart ang Yuletide song na ito na inawit ng ilang malalaking pangalan sa industriya gaya nila George Michael, Phil Collins at Bono. Ano ang kantang ito? Alamin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 15, taong 1984, nanguna sa UK Singles Chart sa loob ng 5 linggo ang Yuletide song na Do They Know It's Christmas. Ang awitin ay isinulat ni na Bob Geldof at Midge Ure na kinilala bilang best-selling UK single of all time. Ni-record ang Do They Know It's Christmas sa Storm West Studios sa Notting Hill, London noong November 1984 na nirelease naman noong December 7 ng kaparehong taon. Ang naturang kanta ay inawit ng mga all-star British and Irish musicians na tinawag na Band Aid na kinabibilangan ni na George Michael, Sting, Phil Collins at Bono. Gayun din ang mga miyembro ng mga bandang Status Quo, Duran Duran at Spandau Ballet. Layunin ng Do They Know It's Christmas na magpakalat ng awareness at makalikom ng pondo upang makatulong sa problema sa kagutuman sa Ethiopia. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa Austria nagpapakilalang shaman at pinapaniwala ang kanyang mga biktima na may sumpa ang kanilang mga alahas. Alamin natin ang detalye na balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning. At December 15. May gabi mayroon ang anticipated man. Correct. Kaya wag na kayo magsusot ng mga alahas pag madaling araw kasi busy din ngayon ang mga hold-upper. May mga nananamantala din. Snatcher, no? Correct. Kahit simbahan ha. Oo, walang pinapatawad talaga yung mga yan. Uy, siyempre mahal ang presyo ng alahas. Tulad nitong kuha na ito. Sino ba itong ano na ito? Siyama na ito kuno. Pinaghanap ngayon ng mga otoridad ang isang 44 years old na babae sa Austria na nagpapakilalang siyaman at nakapang-scam na nga abot mahigit $11 million. Ang laki 650 million pesos sa kanyang mga nabiktima. Tinukoy ng mga otoridad ang babae bilang si Mariana Mijailovic. Pangalan pa lang hirap ng pronounce Mijailovic. Mijail. May jail sa pangalan. Mukhang doon siya pupunta. Na nagpanggap na isang siyaman at kinukumbinsi ang kanyang mga biktima na may sumpa ang kanilang mga alahas at magdadala ito ng malas sa kanilang buhay. Kasabuat ni Mariana, 19 years old, nitong anak na babae na si Anna sa paghahanap ng mga mayayamang mabibiktima sa Munich, Germany at sa Vienna, Austria. Kapag may kumagat na biktima, gagawa na ng kwento ang mag-ina na ito at kasasabing kaya nilang mapalis ang evil spirit sa mga alahas kapalit ng mapag-uusapang bayad. Anak ka ng devil. Madaling nakaka-scam sina Mariana at Ana dahil pinapaniwala nila ang mga kanilang biktima na magdudulot ng malubhang karamdaman o hindi kay kalunos-lunos na aksidente sa kanilang mga mahal sa buhay ang evil spirits na nasa kanilang mga las kapag hindi ito napalis. Sa oras naman na mapasakamay na ng mag-inang alahas at ang napagkasundo ang bayad para sa isasagawang ritual, ay hindi na nila makontak ang kanilang mga biktima. Scam nga. Batay sa mga dokumentong iprenesenta ng Australian prosecutors, hindi bababa sa 11 ang bilang na naging biktima na mag-ina sa Germany at Austria sa loob ng 10 taon. Matagal-tagal na rin pa itong racket niya, Nagkasalaman ng operasyon ng mga otoridad at naaresto si Ana. Gayon din ang asawa ni Mariana. Pati ang isa pa nitong anak na lalaki, ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas si Mariana at patuloy na pinaghahanap ng mga
otoridad. Oo, so yun. Pamilya pala ito. Ano yan, Doc Justin, ano, kumbaga parang paalala na Yes. pagala-gala pa itong pinaka-main suspect, baka marami pang nabibiktima. Ang ano ko dito vulnerable nilang inaano, mga senior. Malamang yan. Malamang, oo. Siyempre, na- pag sinabi mo, Doc Justin, na magdudulot to ng karamdaman, aksidente sa konti. pamilya, siyempre, di ba, matatakot Mapraning ka. yan Oo. Kaya, the family that comes together, kulong together. Yan. Ako, si Doc Justin, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. Eto muna, Doc Justin at Albert, bago tayo matapos sa ating balitaan ngayong umaga po ng nabasa ko yan Lunes. kanina. Maganda topic natin. Oo, eto, marami siguro magre-react dito, no? Ang ating pong katanungan ngayong araw po ng Lunes, ngayong kaliwat kanan ng family reunions. Likas nga ba sa mga Pilipino na makiusyoso sa buhay ng ibang tao? Ano ang boundary para patulan o hindi ang isang komento? 'Di ba sa mga family reunion, Albert, Nako. no? Naku, nandyan yung, Sa bakit hindi ka pa nag-aasawa? Oo, tama. Kino-compare. Yung mga sahod, di ba? May ganun. Ay, Naku, ang naku, manok ng yung kita. pinsan mo nasa ibang bansa na. Ganito nakalaki yung kita. Oo. Bakit yung regalo ng kapatid mo sa mama mo ganito? Yung mga ganyang komento po, no, mga kanyusik. So yan, yan po ang ating hihimay-himayin pag-uusapan ngayong araw po ng Lunes, ngayong kaliwat kanan ng family reunions. Likas nga ba sa mga Pilipino na makiusyoso sa buhay ng ibang tao? Ayan, ano po ang boundary para patulan o hindi ang isang komento? Tama. So ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, December 15, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Merry Christmas from Counting the days before the Christmas happiness, mayroon na lamang tayong 10 days, tako 10 araw na lamang po mga kanyusik bago ang Kapaskuhan. Ala, lapit na. Grabe. Mga ngamusta na yung mga hindi nangangamusta sa'yo. This Christmas countdown is brought to you by Election College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang magkahanap sa'yo. Ang ating pong oras, 7:10 ng umaga.